Isang mapagpalang araw ang hatid namin sa inyong lahat. Dito lamang yan sa Valenzuela Facebook Live, kung saan ang inyong edukasyon ay aming prioridad. Welcome mga bata! Ako si Sir Jerome Wilmar Kalim, guro mula sa Roberta de Jesus Elementary School. Ako ang inyong virtual guro sa MAPE Health 4 ngayong umaga. Halina't samahan niyo ako sa ating bagong aralin. Para sa magandang daloy ng ating talakayan, nais kong ipaalala sa inyo ang mga sumusunod. Manood at makinig ng mabuti, ihanda ang inyong module, ballpen at notebook, lumahok sa talakayan at maging magalang sa pagkomento. Para sa inyong attendance ngayong umaga, i-type sa chat box ang mga sumusunod. Ang inyong pangalan, pangkat at pangalan ng inyong paaralan, kagaya ng nasa halimbawa na inyong makikita sa inyong mga screen. Salamat mga bata! Masaya akong makasama kayong lahat ngayong umaga. Ang ating layunin sa araw na ito ay mula sa MELC o Most Essential Learning Competencies, na tutukoy ang iba't ibang gamit ng gamot sa medisina. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba ang ating pinag-aralan mga bata nung nakaraang aralin? Naalala niyo pa ba ito? Tama mga bata, pinag-aralan natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mikrobyo o pathogens. Ngayon, nais kong subukin ang inyong natutunan. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang panuto. Hanapin sa hanay B ang mga organismong inilalarawan sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga pagpipiliang mga sagot ng mga katanungan sa hanay A. A. Bacteria. B. Fungi. C. Mikrobyo. D. Virus. At E. Bulate. Narito naman ang mga katanungan. Para sa unang bilang, ito ay pinakamaliit na mikrobyo. Ikalawa, ito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Pangatlo, sanhi nito ang alipunga, buni at iba pang sakit sa balat. Pang-apat, ito ay uri ng mikrobyo na mas malaki kaysa sa virus. At panglima, pinakamalaking pathogen na nabubuhay sa intestinal walls. Narito ang mga tamang sagot mga bata. Para sa unang bilang, letrang D. Ikalawa, letrang C. Pangatlo, letrang B. Pang-apat, letrang A. At para sa panghuling bilang, letrang E. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot mga bata? Magaling! Isang magandang indikasyon yan ng pagkatuto. Isang malakas na palakpak para sa inyong lahat mga bata. Sa puntong ito ay nais kong subukin ang inyong kahandaan sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin ito. Narito ang panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ano ang mabuting dulot ng bitamina sa ating katawan? A. Galak at saya. B. Lakas ng katawan. O C. Lungkot at ligaya. At D. Mataas na grado. Meron kayong 5 segundo para magsagot. At ang tamang sagot mga bata ay letrang B. Para sa pangalawa, alin sa sumusunod ang magiging epekto ng gamot kung ito ay iniinom ng tama? A. Kagalakan. B. Katalinuhan. C. Lunas sa sakit. O D. Sama ng loob at lumbay sa buhay.
At ang tamang sagot ay letrang C, lunas sa sakit. Pangatlo, ano ang tawag sa dokumento na ibinigay ng doktor kung saan nakasulat ang mga tagubilin sa wastong sukat at dalas ng paggamit ng gamot? A. Reseta. B. Liham. C. Etiketa. O D. Listahan. At ang tamang sagot ay A. Reseta. Pang-apat na bilang, anong uri ng gamot ang nabibili sa butika kahit walang reseta? A. Addictive. B. Preventive. C. Prescribed. O D. Over-the-counter. At ang tamang sagot ay letrang D. Over-the-counter. Para sa panglimang bilang, sino ang maaaring gumabay sa bata sa pag-inom ng gamot? A. Kaklase at guro. B. Magulang at nurse. C. Kapitbahay at kalaro. O D. Tindera at kapatid. At ang tamang sagot ay B. Magulang at nurse. Nakuha nyo ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Isang magandang indikasyon yan ng mahusay na pagkatuto sa ating bagong aralin. Mga bata, masdan natin ang larawan. Kilala nyo ba kung anong tawag sa cabinet na ito? Ang cabinet na ito ay nilalagyan ng mga gamot. Ito ay tinatawag na medicine cabinet. Sa inyong tahanan ba ay may medicine cabinet? Mabuti kung ganoon para meron kayong paunang lunas at handa sa lahat ng oras. Muli, tingnan natin ang larawan. Nasa aling bahagi kaya ng medicine cabinet ang mga gamot na maaaring inumin? Tama, ito ay nasa bandang itaas. Nasa aling bahagi naman ng medicine cabinet ang gamot na maaaring panlinis o panghugas ng sugat o pamahid lamang? Tama, mga bata, ito ay nasa bandang ibaba. Sa ating tahanan, kailangan meron tayong medicine cabinet upang may mga tamang lagayan ng gamot sa paunang lunas at mga natirang gamot na ginamit. Ngayon, masdan natin muli ang isa pang larawan, mga bata. Ano-ano ang inyong nakikita? I-comment ang inyong sagot. Maghihintay ako. Tama, ayan, may nakikita na tayong sa larawan, merong isang batang may sakit at may iba't ibang uri ng gamot. At isang superhero. Tama, mga bata, ang superhero na nasa larawan ay si Kapitan Capsula. Si Kapitan Capsula ay kagaya din ng ibang superhero, siya ay may kapangyarihang magpagaling ng ating mga sakit sa pamamagitan ng pag-inom ng tamang gamot para sa tamang sakit. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng gamot? Ano ang iba't ibang gamit ng gamot sa medisina? Ang gamot o droga, ito ay anumang sustansyang maliban sa pagkain o tubig na maaaring inumin at kainin. Ito ay maaaring baguhin, panatilihin, o kontrolin ang pisikal, mental, at emosyonal na kalagayan ng taong uminom nito. Kabilang dito ang mga gamot na iniinom natin kung tayo ay may sakit kagaya ng mga sumusunod: paracetamol, gamot para sa sakit ng ulo; antibiotic, gamot sa impeksyon dulot ng bakterya at pagdudumi; antipyretics, para sa lagnat at iba pa. May mga halamang likas na nagtataglay ng mga nakalululong na sustansya kagaya ng tabako na nagtataglay ng nikotina. Ang ibang mga droga o gamot ay ginagawa gaya ng alcohol, aspirin, at tranquilizers.
Ang paggamit ng droga o gamot ay dapat katamtaman lang. Ang paggamit nito ay upang baguhin ang kalagayan ng isang tao. Kung umiinom tayo ng gamot upang pagalingin ang sakit ng ulo, lagnat, sipon at iba pang mga karaniwang sakit, itinuturing itong paggamit ng droga o gamot. Sa puntong ito ay nais kong buuin ninyo ang puzzle upang mabuo ang mga uri ng gamot. Gamitin ang code sa itaas bilang gabay. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para gawin ito. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang bilang, narito ang unang code. Nakuha nyo ba ang sagot? Ang tamang sagot ay analgesic. Ang analgesic at anti-inflammatory ay gamot para sa sakit ng ulo o kirot ng katawan at pamamaga. Halimbawa nito, paracetamol na pinapainom kapag may lagnat, masakit ang ulo o katawan. Pangalawang bilang, narito muli ang code. Ano kaya ang sagot rito? Ang tamang sagot ay mefenamic acid. Ang mefenamic acid ay isang uri ng analgesic para sa matinding kirot ng katawan. Inumin ang mefenamic acid pagkatapos kumain para hindi humapdi ang tiyan. Sunod, narito muli ang code. Ano kaya ang sagot natin dito mga bata? Ang tamang sagot ay antibiotic. Ang antibiotic ay gamot na madalas ibigay sa mga karamdaman kagaya ng sumusunod: namamagang tonsils, ubong madilaw ang plema, impeksyon sa ihi o UTI, malaking pigsa, at pamamaga ng gilagid. Para sa susunod, narito muli ang code mga bata. Ano kaya ang sagot natin dito? Ang tamang sagot ay antitussive. Magaling! Ang antitussive ay gamot para maibsan at masugpo ang pag-ubo. Para sa susunod, narito muli ang code. Ano kaya ang maaaring sagot natin dito mga bata? Ang tamang sagot ay antacid. Ang antacid ay gamot na iniinom para maiwasan ang pangangasim ng sikmura. Para sa ating susunod na puzzle, narito muli ang inyong code mga bata. At ang tamang sagot dito ay anti-diarrhea. Anti-diarrhea, ito ay gamot para sa pagtatae. Para sa huling puzzle, narito muli ang code. At ang tamang sagot mga bata ay vitamins. Ang vitamins at minerals ay gamot na nagbibigay ng karagdagang nutrisyon sa ating katawan. Mga bata, nalaman natin na mayroong tamang gamot para sa akmang sakit. Nalaman din natin na ang iba't ibang uri ng gamot kagaya ng analgesic at anti-inflammatory, mefenamic acid, antibiotic, antitussive, anti-diarrhea at ang vitamins at minerals. Sa puntong ito ay nais kong subukin naman muli ang inyong natutunan. Kumuha ng papel at ballpen.
Narito ang panuto. I-click ang masayang emoticon kung ang gawain ay tama at i-click ang malungkot na emoticon kung hindi. Para sa unang bilang, ang antitussive na gamot ay para maibsan at masugpo ang pag-ubo. Meron kayong 5 segundo. At ang tamang sagot ay masayang emoticon. Pangalawa, iniinom ang analgesic kapag sumasakit ang ulo. At ang tamang sagot dito, mga bata, ay masayang emoticon. Pangatlo, ang antihistamine ay maaaring inumin kung masakit ang katawan. Ano ang sagot ninyo, mga bata? Yan. At ang tamang sagot ay malungkot na emoticon. Pang-apat, ang mag-anak na Reyes ay nagpapakonsulta sa mga ekspertong manggagamot. At ang tamang sagot ay masayang emoticon. Para sa panghuling bilang, ang antacid ay gamot na iniinom para sa pagtatae. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? At ang sagot ay malungkot na emoticon. Nakuha nyo ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Mahusay! Lagi nating tandaan, mga bata, na nakakatulong ang gamot upang gumaling sa sakit o karamdaman. Uminom ng tamang gamot na naaayon sa inyong sakit. Dapat sundin ang payo ng mga doktor sa pag-inom ng gamot. Magpatingin lamang sa mga ekspertong manggagamot o mga doktor. Ngayon, nais kong subukin ang inyong natutunan. Muli, kunin ang inyong ballpen at papel. Handa na ba kayo, mga bata? Narito ang panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, saan ka dapat bumili ng gamot? A. Palengke. B. Parmasya. C. Restaurant. O D. Sari-sari store. Ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata? At ang tamang sagot ay B. Parmasya. Pangalawa, kanino dapat magpakonsulta kapag ikaw ay may karamdaman? A. Nurse. B. Doktor. C. Albularyo. O D. Kapitbahay. At ang tamang sagot dito, mga bata, ay letrang B. Doktor. Pangatlo, ano ang ipinaiinom sa atin kung masakit ang ating ulo? A. Penicillin. B. Antibiotic. C. Analgesic. O D. Antihistamine. At ang tamang sagot, mga bata, ay letrang C. Analgesic. Pang-apat na bilang, saan ginagamit ang mga gamot na antihistamine? A. Sa sakit ng ulo. B. Sakit ng ngipin. C. Sakit ng kalamnan. O D. Pangangati ng katawan. Ayan. At ang tamang sagot, mga bata, ay letrang D. Pangangati ng katawan. Para sa panglima, ano ang dapat mong ipakita sa parmasya para makabili ng gamot na antibiotic? A. Listahan ni nanay. B. Larawan ng gamot. C.
pangalan ng gamot. O D. Prescription ng doktor. At ang tamang sagot mga bata ay D. Prescription ng doktor. Mga bata, kung nakuha ninyo lahat ng tamang sagot, mahusay. Ibig sabihin yan, natutunan ninyo ng mabuti ang ating aralin ngayong araw. 3 palakpak sa inyong lahat. Masaya ako na natutunan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, para sa inyong mga katanungan, maaari ninyo itong i-type sa ating comment box. At sisikapin ko po itong sagutan kasama ang ating moderator ngayong araw. Ayan, may nakikita na akong nagtanong at nakita ko ang katanungan ni Fritz Gomez mula sa Paaralang Roberta de Jesus Elementary School. Ang kanyang katanungan ay, ano po ang maaaring mangyari kung uminom ka ng gamot na hindi akma o tugma sa inyong sakit? Fritz, maraming salamat sa inyong katanungan. Ang maaaring mangyari sa isang tao kung uminom ng gamot na hindi akma sa kanyang sakit ay maaari niya itong ikapahamak, magkaroon ng side effect, at higit sa lahat ay hindi siya gagaling sa kanyang sakit. Kaya nararapat na magpatingin muna tayo sa doktor bago uminom ng anumang gamot para masiguradong ikaw ay ligtas at gagaling sa inyong karamdaman. Muli, ako sa Sir Jerome, guro mula sa Roberta de Jesus Elementary School na nagpapaalala ang kalusugan ay kayamanan. Dapat itong ingatan upang matayog na kinabukasan ay makamtan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!